Sanghere, pang-60 kabanata. Ikakasal na si Maria Clara. Si Kapitan Tiago ay tuwang-tuwa dahil hindi siya hinuli o natanong man lamang ng pamahalaan. Hindi siya nakuryente o nabilanggo sa ilalim ng lupa, kaya dahil dito ay nagpamisa ang kapitan sa mahal na birhen sa Antipolo, Birhen del Rosario at sa Birhen del Carmen. Kung si Kapitan Tiago ay hindi inimbitahan ng pamahalaan, kabaligtaran naman ang sinapit ni Kapitan Tinong. Di nakabuti ang pag-iimbita sa kanya ng pamahalaan. Siya'y nagkasakit, naging putlain, namamanas at di napalaimik. Hindi na rin bumaba ng bahay si Kapitan Tinong dahil sa pangambang baka mabati siya ng isang filibuster. Dilingid sa kaalaman ni Kapitan Tiago ang ganitong sinapit ni Kapitan Tinong. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago ay dumating sina Linares at ang mag-asawang De Espadanya. Sila'y itinuturing na mga makapamahalaan. Ayon kay Doña Victorina, kung babarilin di umano si Ibarra ay tama lang dahil ito daw isang filibuster. Kahit na nanghihina at namumutla ay hinarap ni Maria Clara ang mga bisita. Hanggang sa mapunta ang kanilang usapan sa pagpapakasal ni Maria at Linares. Napagkasunduan din na magpapapista si Kapitan Tiago. Tila buo na ang pasya ni Kapitan Tiago na ipakasal ang anak kay Linares dahil nakikinikinita niyang siya'y maglalabas-masok sa palasyo sa sandaling maging manugang niya ito. Si Linares kasi ang tagapayo ng Kapitan General, kaya ang akala ng kapitan ay kainggitan siya ng mga tao. Kinabukasan, napuno ang bulwagan ni Kapitan Tiago ng mga bisitang Kastila at Inchik. Nangunguna na dyan sina si Padre Salvi, Padre Siba, ilang Franciscano at Dominicano, ang Alp-Ares na ngayon ay tinyente at may grado ng komandante, ang mag-asawang De Espadanya, si Linares na nagpahuli ng dating at si Tiniente Guevara ng mga sibil. Ang paksa ng mga kababaihan ay si Maria Clara na kahit malungkot ay magalang na tinanggap ang mga bisita. Anang isang babae, maganda daw si Maria ngunit tanga naman dahil kayamanan lang daw ang habol ni Linares. May nagsabi naman na marunong si Maria sa buhay dahil kaya raw ito ikakasal ay sapagkat bibitayin ang unang kataypan na si Ibarra. Lalo lamang nasaktan ang kalooban ni Maria Clara sa mga narinig kaya iniwan niya ang mga babaeng nag-uusap. Napag-usapan naman sa grupo ng mga lalaking nag-uusap ang paglipat sa Maynila ng kura. Samantala, sinabi naman ni Tiniente Guevara na hindi bibitayin si Ibarra, bagkus ay ipapatapon lamang. Nabanggit din niya ang kaso ng binata at pagkaraan ay binati si Maria. Dagdag pa ng Tiniente, nakatitiyak daw ng magandang kinabukasan ang dalaga. Ilang sandali pa'y nagpaalam na ang Tiniente. Si Maria naman ay nagtungo sa Asuti. Nakita niya ang isang bangkang pasadsad sa may sadsaran ng kanilang bahay. Puno ng damo ang bangka at sakay nito ang dalawang lalaki, sina Elias at Ibarra. Itinakas pala ni Elias si Ibarra. Dumaan lamang si Ibarra upang ipahayag ang kanyang damdamin kay Maria at bigyan ng laya ang kasintahan tungkol sa kanilang kasunduan. Dahil dito'y ipinagtapat ni Maria ang dahilan kung bakit siya pakakasal kay Linares. Aniya, napilitan lamang siyang talikuran ang kanilang pag-iibigan alang-alang sa kanyang inang namayapa at sa dalawang amang nabubuhay pa. Pero hindi niya mahal si Linares kundi si Ibarra lamang daw ang tangi niyang mahal. Mahigpit na niyakap at pinupog ng halik ni Ibarra si Maria Clara. Pagdakay lumundag muli ito sa pader at sumakay sa bangka. Si Elias naman ay yumukod kay Maria at nagtanggal ng sombrero saka sumagwang papalayo sa lumuluhang dalaga.